Ako pala ang ano ba? Ako pa. Ay si Alien. Alien. Hi Alien, welcome. Welcome sa ating live streaming ngayon. Salamat. Nabanggit lang kasi na parang alien kasi ay yung aking sound kanina para akong nasa loob ng simbahan. Eh ngayon yata medyo okay na, wala nang feedback na para bang nasa ilalim tayo. Sabi ni Jay kanina parang ano nasa loob ng kuweba. Ang akin naman parang nasa loob tayo ng simbahan. Wala nang feedback na para bang nasa ilalim. Sus. Vale, sige. Talaga naman. Okay na. Sige. Alien D. Yan, magandang hapon. Aliens po. Aliens. Aliens po. Sige, salamat ha. Welcome sa ating lahat. Muli si Buwan TV. Eto, nagkapalpak sa ating unang introduction pa lang. Sira na yung ating settings. Pero tuloy tayo. Ulitin ko lang, itong ating gawing live streaming broadcast is at the same time is a reaction video. Ako po yung magre-reaction dito ayon sa mga bagong mga panawagan at paglilinaw dito kay Team Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang. Dahil mayroon na namang pagbabago dito sa loob at mayroon siyang ginawang pagtanggal, pag-alis, pagbuwag. Yan. Kung ano man yan, yun po ang ating paksang pag-uusapan ngayon. Okay. Si Alien po, hindi alien. Wala na. Kino-correction na ako nito. Oy, shout out sa inyo lahat dyan. Still lang. Wala, nagkawindang-windang ako. Welcome back sa Earth. O, Alien. Aliens di, hindi alien. Okay. Linawin natin kasi parang sounds like the same eh. Alright, start na tayo. Ito yon kasi ang Kuya Bal Santos Matubang ay mayroon siyang ina-announce pinapaliwanag at pinapahatid dito sa samahan ng Team Kalingap na mayroon siyang gagawing pagbabago. At dahil nga apektado na yung kanyang pagbablog, ay mayroon siyang inalis, mayroong ipinalit, mayroon siyang binuwag. Ayan. Ayos maigi ng linisin natin. Magbasa ka na ng maayos. Sorry po. Tilanoy, pati pagbasa na kawindang-windang na. Sige. Sige, umayos nga ako. Ako nga ang wala sa ayos nito. Linawin ko si alien po, hindi alien. Oh, correct. Tama binago ko na. Tapos okay na. Ako pala, sige, ayan. Okay na nga mic, audio, ulan naman ang distraction. Daming pasaway, Jay. Di ako makabuilo. O nga naman kasi kita mo pag nagsalita ako dito sa mic, kasi malakas ang sagap nito nakukuha yung pati ulan. Naririnig ko dito sa headset ko. Ngayon, hindi naman ako makapag-isip lang maayos dahil sa ulan naman may kasama pang kidlat. Ayan. Pero ganoon pa man, sige tuloy tayo kasi mamaya-maya si Mamski Shining ang mag-open siya ng live. Baka mamaya mapagsabihan na naman ako na oras na niya, ako pa rin ang nagngangawa dito. Mas maiging bilisan na natin. Pero ganito, Jeno. Unang-una, ako na may nagpapasalamat sa maganda namang feedback sa iyong channel kasi medyo umaangat-angat naman talaga ang channel mo. Basta ang akin lang, the more video to upload, the more watch time na makukuha at saka views. At pag nagkataon pa, madagdagan ang iyong subscribers. Wrong timing. Bakit na wrong timing? Wrong timing kasi masama ang panahon.
Basta dyan ganito lang. Si YouTube, mayroon siyang option. Ha? May binago siya ngayon. Ha? Ito muna yung tutorial tayo. Mamaya na tayo. I-post muna natin yung ating paksa dyan. Kasi si YouTube, mayroon siyang offer ngayon na 500 watch time, 500 subscribers plus 3,000 watch time hours. Yan, ito ha, ito yung pinakabagong offer ni YouTube. Pag nakaabot ka na ng 500 subscribers at mayroon ka ng 3,000 watch time hours, 3,000 watch time hours ay makaka-avail ka na sa kanyang offer na mamonetize ka. Mamonetize ang channel. Meaning, pwede ka nang magkaroon ng advertisement and then, siyempre, andyan na yung mga revenue. Pero, at limited offer lang. Limited option. Limited na mga pakinabang dito kay YouTube. Ano yun? Wala ka lang super chat, wala kang mga, yung sinasabi nilang palipad. Pero, magkakaroon ka ng ads. Yan. Hindi kagaya sa 1,000 subscribers at saka 4,000 watch time hours na lahat bigay yan. Mayroon ka ng mga super chat, mayroon ka pang ads, tapos lahat ng option as a monetized channel makukuha ng channel mo. Pero ganoon pa man, pwede na rin yan kasi 500 subscribers ba naman okay na. Pero sa pagpapatuloy-tuloy ng pagka-YouTubers mo, pagka katagalan, abot din yan ng mahigit sa 1,000. So therefore, pwede ka uling mag-apply as a regular YouTube Partner Program. Yun po yun. YPPs ang tawag ni YouTube. YPPs. YouTube Partner Program na doon, regular member ka na ng YouTube Monetized Channel. So, yun lang yan. Kaya, kunting tiyaga-tiyaga lang. Kita mo si Linmore. Yung Linmore na medyo matindi rin pag magsalita iba? Kasama dito nila ni Andrea de Channel. Siya, nakakuha na siya na mahigit sa 500 subscribers. Tapos siguro yung watch time hours niya nakalagpas na siya sa 3,000. Ino-opera na siya ni YouTube na pwede na siyang mag-avail sa ganun. Pero ganun pa man, ganun talaga yan. Hintay-hintay lang. Pwede ma-monetize bago yan announcement. Sige. Yun lang, Jay. Tuloy-tuloy lang. At sino pa yung nandito? Alright. Nandoon kami lahat live ni Ma'am Miriam Jones. May palaro siya. Sige. Ongoing pa yata Jay, di ba? Yung kanyang live. Nakita ko. Siyempre, nakaset na rin yung aking live kasi pag na-late ako ng open, maabutan ko ang oras ni Mamski signing. So, ang ginawa ko, ngayon pa lang, nag-open ako. For update lang itong akin, Jay. Update para sa balita dito sa Team Kalingap at the same time, update sa channel ko na hindi masabi ni YouTube na hindi ako nag-upload regularly. Ito po yun. Right. Sige, dyan lang kayo at dito lang ako. Start na tayo para makarami na. Wala nang ulan, Jay. Wala na. Medyo natakot sa akin. Pero, ito pang isang problema. Naglubat ang battery ko. Standby ha. Just a couple of minutes lang ha. Thank you. Just standby, couple of minutes lang. Or couple of seconds. Ang daing pasaway. Ito, kinuha ko lang ang ating charger, Naglobat na naman ako. Nawala na nga yung problemang ulan. Yung nag-iiko. Ito ang pumalit. Sige, ganun lang.
Anyway, Jay, pagka ikaw naman ang magla-live, maranasan mo rin yung mga ganito, daming mga hassle. Daming hassle. Ayan na. Ayan na. So, Koskos balongos. Koskos balongos. Hay, giliw. Sige. Ganun talaga buhay. Wala lang ang ulan. Okay na yung sound natin. Ito naman ang aking charger. Sabi niya, lubat. Sige. Ganun talaga yan. Okay na yung sound natin. Ito naman ang aking charger. Sas giliw talaga. Oh. Pastilan, giliw. Paano na lang kung ba? May meeting daw tayo. Bakit pa na namang nagtutunog-tunog dito? Okay, sige. Sus, giliw. Hala, okay na. So muli, ito na, start na tayo. Morning. Teka, Kuya Bal. Lake Dave, yan, Lulubuan, live si Ma'am Edna. Ganun ba? Tamsak. Live si Ate Edna. Siya nga liha. Dami. Hello, Jay. Andiyan ka pa ba, Jay? Pakadami talagang hassle. Sipin mo, kanina nagloko yung aking sound. Tapos, okay na. Lumakas ang ulan, lakas ng kulog, di okay na rin. Yung cellphone ko, yung aking monitor, nagparamdam na lubat. Kuha ulit ng charger, ngayon, meron na, di okay na. Ito na naman sabi ni Lake Dave, live din daw si Ate Edna. daming mga hassle, teka nga. Pero anyway, mas maigi namang dito pa, yan na nga dyan. Sige na lang, tuloy na lang tayo. Di ganito na lang. Sa mga nandito at gusto kayong pumunta doon sa ibang live, siyempre isa lang naman yan.
Dahil kapamilya natin, kung si Ate Edna Vlog naman ay nagla-live, pwede naman tayong pumunta doon. Ako nga, nag-open ako ng dito sa isang cellphone ko para naka-live or naka-views ako doon, pero naka-mute lang. Tapos ako naman magpatuloy-tuloy para itong aking settings, bagamat nagka-loko-loko kanina, atin lang ituloy para matapos na itong ating usapan. Kinig lang, ay nandyan si Sinaida Pabilio. Mayong hapon ha, magandang buhay sa atin dyan, Sinaida Pabilio. Yan, ayan, may pasabit, pastil. Aroy, giliw. Sige, di bali. Ayaw ko na siguro mag-live, dami hadlang. Maranasan mo talaga yan, Jay, pag lalo na software ang gamit. Di bali sana kung cellphone, kasi Jay, pag cellphone, pag set mo na ng ganyan, tapos basta okay lang, may wifi, may charge, tuloy-tuloy na yan pag set ng off or open. Pero dito sa OBS na to, pagka nagkamali ka sa isa, magkaroon talaga ng problema. Parang kagaya kanina, tumutunog nga, pero parang nasa loob tayo ng simbahan or sa kuweba, sa kuweba ng bundok tralala. Anyway, Sinaida Pabilio, mayong hapon, kumusta na kayo dyan? So, tuloy na tayo. Wala na kung ano man. Total naman, itong akin is magpa-reaction na naman ako dito. Alright. Ang Ate Edna kasi, at saka kay Kuya Bal Santos Matubang, kung magkasabay sila or may live man sila, announcement lang yon. Gaya nitong ating gagawin, doon sa announcement ni Kuya Bal, magkaroon ako ng reaction video. Sige, start na tayo. Isaac Cassie, I'm so sad. Last na panood ko, Kuya Brooks, bakit umalis sa Kalingap? I'm so sad. Alam niyo mga kaibigan, ang Kalingap po ay terminated. Suspended. Yan, yun po yun ang ating paksa. Ito yun ang aking, magbigay lang din ako ng reaksyon. Kasi, sabi niya, ang charity partners is terminated or abolished. Ayan. Bakit na abolish? Ano ang dahilan? May problema nga ba? O, yun. Ito yung aking gustong bigyan ng reaksyon. Tuloy-tuloy tayo para makadire-diretso na. Ang Kalingap charity vloggers. It means walang Kalingap partners. Mga kaibigan, pag sinabi ko terminated ang Kalingap charity vloggers, suspended, it means mga Kalingap, wala kaming Kalingap partners. Nagets niyo po mga kaibigan? Oo, yan, gets yan, gets. Kasi nga naman, may nagpapaalam, kuya, alis na ako. Kaya nga yan ang sinabi niya, bakit mayroong nagpapaalam na umalis, wala naman dapat pinanggalingan kasi wala nga eh. Yan. At ito naman ang aking masabi. Yun kasing nagsabi ng aalis na ako, para bang iniisip nila na ako ay kasama or nandito. Lahat naman tayo dito kumbaga nakikisali lang. So yun, ito ngayon ang sinabi ni Kuya Bal. Sige, Kuya Bal, tuloy mo. Kaya wala dito mga salitang, uy, aalis na ako sa Kalingap, magpapaalam na ako. Sapagkat, ano po mga Kalingap wala na pong Kalingap partners. Na-terminate po mga kaibigan. Terminated po. Wala pwede magsabi, aalis na ako sa Kalingap. Wala mang Kalingap partners. Yan. So Jay, sabihin mo, ano ba yung Kalingap partners? Ito yon. Pagkasabihin kasi Gene, Kalingap partners, sila yung mga charity vloggers na nandyan, kasama ni Kuya Bal dyan, saan man siya magpunta, may project na pupuntahan, nagpapagawa ng bahay, nagpa-feeding program,
o kaya nagbabiyahe sa ibang lugar at mayroong pinupuntahan, tinutulungan, ang Kalingap partner, nandoon yan, umaalalay, sumasama. Tapos, kung ano man ang mga nagiging project dyan, kasakasama sila as vloggers. Yun po yun, kaya nga tawag doon, Kalingap Charity Vloggers Partner. Iba naman yung sinabi na Kalingap Reactors. Yung para kagaya kay Buwan TV. O iba dyan, yung mga maiingay dyan na kagaya na ni Sangkay Loans, yan, si Bupil. Kung mayroon kang nakitang ganyang nagre-reaction ng pag-upload ng mga ganyang YouTubers, yun po yun ang ibig sabihin na Kalingap Reactors. Pero kung Kalingap Charity Partners, yun po yung mga nagbablog na kasakasama ni Kuya Bal saan man siya magpunta. Kasi nga si Kuya Bal, marami siyang kasakasama. Yun po yun. Kaya ang tawag, Kalingap Charity Partner. No Kalingap Partners. Ba't ka magpapaalam, Kuya Bal? Alis na ako sa Kalingap. Mga kaibigan. Ngayon po, mga Kalingap, alisin ko na po ang termination. Ang suspension. Yan, alisin ko ng termination ang suspension. O, ano ba yun, Kuya? Sige, tuloy mo. Hindi na po suspendido ang Kalingap Partners ngayong araw na ito ng July 20. Araw ng Huwebes. Tama? Sapagkat, mga Kalingap, ngayon po ay i-abolish ko na ang Team Kalingap Partners. Wala na po ano yun? Kalingap Partners, mga kaibigan. Yan. Yun po ang ating paksang pag-uusapan. Abolish na ang Kalingap Partner. Abolish, terminated. Yan. Ang akin namang may reaction dyan, Kuya Bal. Buti nga, tama lang. Ituloy mo na. Sabi ko nga nung nagdaan kong live, sabi mo kasi suspended. Ang sabi ko naman, unli suspended mo na yan. Unli suspension. Kasi, mas maigi nang wala na yung ganyan para makakadiretso ka kung ano ang gusto mong gawin, Kuya Bal. Nasa madalit sabi, masulo mo na yung iyong pagbablog. Hindi ba kagaya dati na kung mayroon kang content, mayroon kang pupuntahan na ribbon cutting, napakadaming mga vloggers kasama mo. Lahat may hawak ng kamera, kumukuha ng video. Tapos pagdating sa pag-upload, ang daming mga channel, charity vloggers, iisa lang ang content tungkol doon sa ribbon cutting. Iba-iba nga lang ang gulo, pero nandoon pa rin sa bahay na yun. Yun po yun. Kaya tuloy, apektado talaga channel mo. At okay lang sana yun. Ang problema, pag umaasta naman yung ilan dyan, hindi naman lahat, akala nila sila na ang the best. Kaya tuloy, naaagawan ng atensyon ang ibang mga viewers sa channel mo at napunta na sa mga pasaway. At siyempre, ang ibang mga sponsor, nabula din siguro ng ilan mga charity vloggers dyan, napunta na din sa kanila na imbis sa Team Kalingap makikiayuda. Hindi na siya terminated or suspended, but i-abolish ko na po siya. Wala na po, mga kaibigan. O yan, abolish na. Sige lang, Jay, kung ano man ang ano mo dyan, baka busy ka rin dyan, okay lang. Sige. Tuloy lang ako dito dahil alam ko naman, mamaya-maya may magre-reply nito. At ituloy ko lang ito para maintindihan nila kung ano ang ating paksang pinag-uusapan. Totoo yan, fine. Abolish na po ang Team Kalingap Partners, charity vloggers, mga kaibigan. Oh, malinaw ha, malinaw. Ang Kalingap Charity Partners or Kalingap Charity Vloggers and Partner is abolished na. Ano ibig sabihin? Huwag na kayong umasa. Wala na ang ganyang dating samahan.
Wala na yung dikit dito, dikit doon, umaasa lang kung saan pupunta. Makiki-vlogs kung halimbawa may puntahang kainan. Sa isang pagkain, daming mga kamerang nakatutok. Pagdating sa pag-upload, iisa lang ang content. Yun po ay wala na ngayon dahil apektado ang ating Team Kalingap head na si Kuya Bal Santos Matubang. At magpasalamat tayo nitong huli dahil sa maiksing pagkakataon pa lang binago na niya ang settings ng kanyang pagbablog at mismo sa kanyang channel. Marami siyang binuwag, marami siyang inalis. Anong resulta? Gumaganda na yung kanyang channel, tumaas na yung kanyang tumaas na yung kanyang mga views at the same time, siyempre, tumataas din ang revenues. Ganun lang naman ang consequence dyan bilang mga YouTubers eh. Kaya, Kuya Bal, wag ka na mag-isip kung ano-ano pa, i-diretso mo na kung anong dapat buwagin mo dyan. Buwagin mo nang dapat buwagin. Wag mong alalahanin ang iba dyan kasi matatanda na yung mga yan at may mga malalaking community na at matataas na ang kanilang mga subscribers. Yun po yun. Total, kaya naman po natulungan ko na sa inyong mga channel, 50,000 subscriber above, kanya-kanya na tayong kilos ngayon. O, yun pala. Sige, tama yan, tama yan. Kasi nga naman ang tatanda ng mga yan dyan umaasa pa rin sa'yo. Panahon naman na sila naman ang dumiskarte. Kasi yung magiging abot lang sa 20,000, 10,000 subscribers at lalo na masipag gumala, masipag maghanap ng pwedeng i-content, pwede na sa kanila yan. Hindi nga lang kagandahan, lalo na malayo na sila sa piling mo, Kuya Bal, di ba? Sila ay malayo na sa piling mo dahil nga watak-watak or hiwa-hiwalay na tayo ngayon. Matuto din yan sa bandang huli dahil yung community nila masanay na rin na malayo na sa iyong piling. Ano yan, love team? Kasi malayo sa piling. Yan, tama lang yan. Matuto silang tumayo sa sariling paa at nang maging hindi na magdepende sa Team Kalingap. Kanya-kanyang galawan. Like Dave, lulubuan, kailan yang ano yan? Teka, hindi ko mabasa to. Isang message pa, Like Dave, kasi natakpan ito na. Lulubuan, kailan yung LS ni BSM? Ano lang to ko? Like Dave. Ano bang nakalagay dito? Galihati, tingnan ko, Like Dave. Ano lang, last 5 hours ago. Yan, last 5 hours ago. Tamsak Serbuan, sabi ni To God Be the Glory. Puntahan mo to, Like Dave, ang live na ito ni Kuya Bal. Ang title is Pag-uusapan Natin. Yan. Doon sa live stream na yan, doon niya sinabi ang maraming announcement. Yan. At dito nga niya sinabi na, yun na nga, abolish na. Wala na. Kumbaga sa salitang magbabarkada, galit-galit muna tayo. Kung usapang magkumari at sa magkumpare, magsasaulian muna tayo ng kandila. Doon ka muna, dito ako. Yun po yun. Sige. To God be the glory. Salamat and welcome to my live stream. Thank you for being here. Wala na pong Kalingap Charity Vloggers Partners po. Abolish na po, mga kaibigan. Diba? Palakpakan niyo po sila. Yan. Palakpakan natin. Ang akin namang masabi dyan, Kuya Bal, buti nga. Tama lang yan. Ituloy mo na yan. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano pa man. Bagamat, siyempre, malungkot yung magkalayo-layo tayo sa piling ng bawat isa. Ganun talaga Kasi iba na yung may pinagsamahan. Pero kung yun din ang isang dahilan para magkawindang-windang naman ang bawat channel natin, mas maigi nang gawin na yan. Tama lang yan. Ituloy mo na yan. Bahala sila sa buhay nila. Total, ang iba na ba dyan? Malaki na ang mga channel niyan. Kita mo. Kasi yung mga ibang mga charity partners dyan,
pwede na silang magsarili. Andyan na nga, di ba? Sila si Bobby TV 143 at marami pang iba dyan. Pwede na yan, magsasarili na sila. Kaya na nilang gumalaw na wala na yung assistant mo or tulong ng iyong pag-back up sa kanila dahil kaya na nila yan. Kahit man mag-vlog sila na kagayang sa ginawa mo, pwede na, kaya na nila yan. Kahit man lang isang supot-supot mo ng bigas at saka grocery, nang maipakita man lang nila na active yung kanilang pagcha-charity, is tama na yun. Kasi ganyan ka nga, di ba? Nung araw, diyan ka nag-umpisa sa ganyang paraan. Tama lang, palakpakan. Palakpakan natin. Wala nga lang ako ditong sound card, hindi ako makapalakpak. Ano po ang... May nagtanong, mga kalingap, ano ang ipapalit sa kanila? Uy, mayroon pa parang ipapalit. Sige. Like Dave, bakit ka nag-reaksyon? Dapat 12 hours daw bago mag-reaksyon. Yan na nga eh. Nag-reaksyon ako ngayon, like Dave. Ano na kasi, parang may pagbabago na. Bagamat siguro ito hindi pa masyadong effective sa lahat, pero ginawan ko na. Ito na may hindi naman to reaksyon na lalahatin ko ito, kundi makikitapik lang din naman ako. Ayan. Tatakot tuloy ako, Dick Dave. Yan. Tamsak, Sir Buwan, big love shout out sa lahat. Yan. To God be the glory. Yes. Wala pang 12 hours. Naku, masirmonan ako ni Bopil nito. Ito lang mang porsyon na ito, Dick Dave. Ako lang may makikireli lang. Sabi nga nila, ireli ko lang. Kulasan ng Riyadh, hi. Magandang hapon na kulasan ng Riyadh. Kaya ko lang din naman ako nagkaroon ng isip na mag-reaction ng ito dahil naisip ko nga ito na yung consequence sa kaguluhan nitong nakaraan, di ba? Itong yung pangyari doon, ito nagtitrigger talaga sa panahon pa ni Dr. Love. Bagamat hindi lang naman yon at marami pang dahilan bakit ganun, pero isa yun sa kaguluhan. Marami kasing contributor sa pangyaring ito na nagresulta nga ngayon sa maraming pagkatanggal, pagkabuwag at saka postponement sa lahat ng mga project or hindi man lahat sa ibang project ni Kuya Bal. Ito na yun. Kaya ganun talaga. Masakit mang isipin, iba na may pinagsamahan, magkakahiwa-hiwalay muna. Ganun talaga. Kapag may tinanggal, may ipapalit. Ganyan si Kuya Bal sa mga magplano, mga kaibigan. Hindi ako magplano, hindi ako yung ura-urada na pag tinanggal, walang ipapalit. Ganun. Yes, so therefore, papalitan. Kung ano man yung papalitan na yan, siguro yan ang susunod nating pag-uusapan. So hanggang dyan lang muna tayo, mga kaibigan. Hindi natin muna itudo. Pero malinaw dyan, wala na yung Kalingap Charity Partners. Wala na yun, ha? Kasi abolish na. Tapos baka isusunod naman yung mga reactors. Paano na lang? Ito yun eh. Di wala na yung charity partners. Ngayon, may plano na ang isusunod ay ang mga charity or Kalingap reactors. Yan. Ano ang masasabi ko dyan kung yan ay matuloy? Buti nga. Yun lang. Yun lang kadali eh. Isunod dyan, Kuya Bal, na tanggalin na yung mga reactors. Ay, buti nga. Para naman matauhan yung iba dyan na masyado ng hindi ba mapagsabihan. Ayan, buwagin na yan. Sabi nga basta hanggat mari, hindi lang din naman umaabuso na kung dahil wala na sa wala na yung dati,
Pero ganun lang, kung plano mo man Kuya Bal na kung halimbawa, tinanggal mo na ang charity partner, Kalingap charity partner, tapos pati yung iba kagaya yung reactors partner or Kalingap reactors, alisin mo na rin para mawala na lahat. Lalo na yung mga pasaway, ay sige, ituloy mo na. At nang magkakaalaman na kung sino talaga yung mga mahilig sa dikitan. Yan, yun lang po. So mga kaibigan, hanggang dyan lang muna yung ating gagawing reaction kasi ang susunod dyan as follows na lang. Kung ano man yung iba dyan na mga sinabi ni Kuya Bal, panoorin na lang ninyo yan. Like Dave, kung gusto mong maalaman kung ano pa yung iba dyan, panoorin mo na lang yung live ni Kuya Bal na may pamagat na pag-uusapan natin. Yun po, yun. Yan, pag-uusapan natin. Kasi nga, kung sasabihin ko na lahat dito, siyempre, di naman natin sigurado kung ano pang ibang plano ni Kuya Bal. Baka sabihin niya, mapangunahan ko o mapangunahan ng iba dyan, kung ano man yan. Di hayaan natin ang Kuya Bal na magsalita sa lahat-lahat na plano niya para sa kanyang channel. Yan. Kaya nga ito mga kaibigan, dito hanggang dito lang muna yung ating paksang pag-uusapan tungkol dyan sa announcement na yan. Para naman kung gusto nyong panoorin ang buong sinasabi niya lang ito ni Kuya Bal, puntahan ninyo sa channel ni Kuya Bal at panoorin ninyo ang live stream na ito. Ang title is Pag-uusapan Natin. O yan, doon na ninyo marinig kung ano pang sinasabi niya. Kasi ako man, naramdaman ko talaga na mabigat na sa balikat ni Kuya Bal ang maraming dalahin. Kasi marami na siyang iniisip, maraming gastusin na siyang binabudgetan ngayon. Pabahay, landing pad, mga may monthly allowance pa sa mga tinutulungan ni Kuya Bal. Mayroon pa siyang mga pinapaaral, mayroon pa siyang mga kasama dyan sa bahay na kanyang sinusuportahan. Mayroon pang iba dyan pumupunta nanghingi ng ayuda. Mayroon pa dyan iba na binibigyan na nga ng ayuda, umaasa pa na hindi na nga sila nagtatrabaho, naghihintay lang ng pagdating ng katapusan ay may allowance. So yun po yung akin. Kay RTIA na lang reaksyonan mo. Pwede Jay. Oy, maganda kaya Jay. Yung aking reaction dyan tungkol doon sa American Boy at saka yung Filipina Girl, maganda kaya ang feedback ng mga viewers ko doon. Yun lang sa ngayon ang umaabot ng mahigit na sa 500 views. Sabi ko mukhang okay si Kuya Rapi Tulfo na reaksyonan. Una at saka pangalawa, Jay, si Kuya Rapi Tulfo, si Senador Rapi Tulfo pag-reaksyonan, hindi siya wala siyang iba-block, wala siyang copyright. Pinagmasdan ko nga mula nung na-upload ko yung video na yan, wala siyang copyright claim. Oo, trending kasi yun. Pero yung di ba Jay, nandoon ka nung ako'y nag-reaction video, nag-live ako tungkol doon kay Tikla, doon kay Wawawin. Nako, pagkalipas ng 5 oras or 6, mga ganun, nakita ko, nag-feedback, nagkaroon ako ng notification at nakita ko doon, black sa lahat ng territory. Hindi naman copyright strike, copyright claim lang, pero red flag. Bakit red flag? Naka triangle and then may pula sa gitna. Anong ibig sabihin? Yun ay red flag. Kaya dahil pula, binura ko na. Yun. Pero si Senador Rapi Tulfo, ang RTIA, parang maganda magkaroon ng reaction kasi walang copyright claim.
Kaya nga gusto ko nga sanang matuloy itong plano ko na makarating doon sa kanilang opisina at makahingi ng karagdagang mga pahintulot na kung po pwedeng tuloy-tuloy ako mag-reaction. Yan. Siya nga po ba ay plug pala yun. Oh, tama. Plug. Yun nga, Jay, pagka halimbawa, ay, andyan si Nini. Okay na. Ano na? Samba, andyan si Barbara Tanoso. Ay, Nini, magandang hapon sa imo diha. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas ba? Na permi lang yung kayo malipayon. Permi yung permi lang gwapa ba? Muna atong ipangandoy sa kinabuhi karon na permi lang ta baskog sa atong panglawas tapos permi lang gwapa. May inana ginagyod. Samba, yan, mayong hapon sab. Welcome to my live stream sa inyo lahat dyan. Yan. Yun lang po yan mga kaibigan. Kasi nga, may pagbabago na ngayon ang Team Kalingap. So therefore, iba na noon, iba na ngayon. Sabi nga ni Kuya Bal doon sa mga naabulis niyang mga samahan, ay magkanya-kanya na tayo nang matuto tayong tumayo sa sariling paa. Yan. Siguro mukhang may plano na pati mga reactors is tatanggalin na. Ay ang aking masabi diyan, Kuya Bal, ituloy mo na. Hayaan mo na sila diyan, mawala na yung mga reactors nang di bali na magkakaganyan kaysa naman nandiyan nadamay pangalan mo. Nagre-reaction nga, nagsisigawan, nag-away-away, damay pangalan mo, apektado uli channel mo. Yun lang. Kaya nga imbis ang ganda ng takbo na ng channel mo, imbis na manahimik na at nang matigil na yung sigawan, awayan, para naman yung mga viewers na ayaw nang ma-stress sa sigawan at awayan, pagmumurahan, diba? Mapunta na sila sa iba at ayaw nang manood sa channel mo. So, kung plano mo, Kuya Bal, na tanggalin pati reactors, tuloy mo na yan. Bahala sila sa buhay nila. Sa una ra gwapa buwan, karon laos na ay pastilan. Mao di ay mura og sama sa usa ka bulaklak, na malalanta. Wa may inaana, oy, pastilan. Always, always gwapa gyud. Hindi man gwapa literally, pero gwapa spiritually, nandyan. Permi man yun na. Still. Oy, Nini ha, mayong hapon sa atong tanan. Kumusta ka mo diha? At saka congrats sa inyong Moon Shadows. Yan, congrats. At saka sa Moon Shadows family, shout out sa inyo dyan. Alam ko naman, sa inyong mga pinag-usap-usapan dyan, updated din naman ako. Pero hindi ako makikialam dahil siyempre, ginagalang kong ang privacy bilang The Moon Shadows. Yan. Pero shout out sa mga Moon Shadows dahil unang-una, ang ganda ng samahan nyo, walang gulo, walang alingas-ngas, bagkos ay nagkakaunawaan ang bawat isa. Yun po yun ang isa talaga sa aming hangarin na magkaroon ng grupo, hindi upang magkaroon ba ng riot, magkaroon ng hindi pagkaunawaan. Yan. Kaya nga ako'y nakikicongratulations sa inyo sa ngalang kayo'y hanggang ngayon is buo ang samahan, masaya. Yun, ko shout out sa pamilya Monsiados. Oo nga panahon lang lumipas. O Jay ha, dalawa na kami ni Jay Rosadinho Vlog. Basta always guwapa yan, Nini. Baka maiyak ako dito, Nini. Pero yun lang ang aking masabi, mga kaibigan ko, na ako'y nagre-reaction video lamang sa sinasabi ni Kuya Bal. Yamang ito'y isang live stream, pero mas maigi na yung ganito rin ganito ko i-reaction sa pamagitan ng aking pag-live stream para lahat tayo magkakaintindihan at magkakaroon kagad ng reaction din at saka mga
pag ano ba yan, counter reaction. Yan, ganun lang kung magano marinig natin yung video. Ayan, Positive Arms. Hi, magandang hapon, Positive Arms. Ika nga, panahon lang lumilipas. O nga naman panahon lang lumilipas. No? Sabi nga rin ng iba dyan, tumatanda ang personalidad ng tao, pero ang ugalit pakiramdam nananatiling bata. 'Di ba sabi nga nila, itong matandang ito, isip bata pa rin. Kasi nga, ang kanyang pag-iisip, hindi sumasabay sa edad. Kasi kung ang edad ng isang tao medyo nandoon na sa lagpas na sa limitasyon sa kalendaryo, ang isip niya is nandoon pa rin yun kung ano man ang kanyang kinahiligan. Yan lang yun. Yan, RTI ka na lang. Reaction, trending pa. Sige. Positive Arms. May announcement si Kuya Bal na mayroon na siyang ina-abolish. Yan, medyo handa-handa mo na rin sarili mo, baka isunod na yung kasamahan natin. 12 hours dapat. Nag-reaction ka na agad. Ginawan ko na to ngayon, Positive Arms. Total naman ang Kuya Bal, wala, inuunti-unti na ninyang alisin, buwagin. Para magkaalam-alam na, mas maigi ng ngayon pa lang, magkaalam-alam na rin. Yan, ganun pa lang. Yan, nakita ko na yon, Positive Arms. Nakita ko na. So, ganun pa man, basta itong akin is live stream with reaction. Ayan, nandiyan nga si Kuya Bal Pero sa akin naman, Kuya Bal, pasensyahan mo na rin ako at ako'y nag-reaction na ngayon. Pero ako din naman is na karamdam din naman ng parang nalungkot din. Kasi nga naman, iba na ang may pinagsamahan. Pero sa kabilang dako naman, kung sa ikaganda ng takbo ng iyong anong tawag nito? Ganda ng takbo na yung channel is mas maigi ng ganyan kaysa naman mananatiling kagaya noon dati, way back 3 months ago, 2 months ago, ang channel mo is talagang nagsuffer ng husto. Ituloy mo na ang ganitong pamamaraan. Yun lang dyan Kasi naman, ano mo mga yun, tinutulungan ka nga, tinutulungan mo sila, hindi naman lahat tinutulungan mo naman yung mga vloggers na yan, pero ang iba naman dyan is nagpapasaway naman sa channel mo at naapektuhan pati tuloy yung takbo ng channel mo, Kuya. Hindi mas maigi nang gawin mo na ang nararapat sa ikaganda ng iyong channel dahil unang-una, yun ang source ng panggagalingan para sa mga pangtulong sa nangangailangan ng tulong. Isipin mo naman, ang laki ng gastos. Diba? Ang laki ng gastos ng iyong pag-charity dyan. Yun na nga, pabahay. Tapos mayroon ka pang monthly. Mayroon ka pang pinapaaral. Mayroon pang inaayudahan yung mga nasa ospital, walang pang palabas sa ospital. Baka mamaya mayroon pang mga nganak dyan, hihingi pa ng ayuda sa'yo. Pambayad sa maternity. Pabinyag. Nako, kakasal. Sus naman. So yun po yung akin, Kuya Bal. Kung ako man nag-reaction na agad ngayon, sabi nga dito ni Positive Arms, wala pa sa 12 hours, ito lang naman ang akin din. Ang aking naisip na mabigyan ko kagad or maibigay ko kagad yung aking side, aking nararamdaman tungkol dyan sa iyong desisyon. At kung plano mo mang pati mga reactors magkakahiwalay muna, bakit ko sinasabing magkahiwalay muna? Kasi kung talagang yan ang plano mo, Kuya Bal, na pansamantala or tuluyan na talagang wala ng reactors, okay lang yan. Kasi kung yan din ang isa sa nakakadagdag problema dyan sa paggawa mo ng sa mga project mo, dahil sa awayan dito, awayan doon, tanggalin mo na at nang magkapari-parehas na lang na wala ng ganyanan.
Tama lang yun kasi kung sabihin mo naman na Kalingap friends na lang, Kalingap friends, Kalingap sponsor, edi mas maigi pang ganun ang usapan. Hindi na yung sabihin, ay ako member ako dito, ay si Kuya Bal, madali kong tawagan yan, ay ganito yan, ay ganito. Para bang nagmamalaki. Para bang nagmamalaki at sinasabi na nila na madali kong kausapin yan si Kuya Bal, ganito yan, bla bla bla. Gamit yung pangalan mo, di mas maiging tanggalin mo na. At nung ano man ang sunod mong aksyon, din maganda nga. At nang makaramdam naman ng isang punishment na magpapagising sa kanilang mga utak na masyado na nagmamalaki at nagmamatigas, kahit anong saway mo, tigilan mo na yan, tuloy-tuloy pa rin, di sige na. At ang masabi ko dyan, buti nga, ituloy mo na yan. nang matapos na yung mga pagmamayabang ng iba, hindi man lahat, yung iba. Yan, di buti nga. Pag talaga inalis ang reactionist, maganda para hindi masaktan ang anong karugtong. Yan. Yun din naman ang akin positive bombs eh. Kung sakali pati mga reactors is magkakahiwa-hiwalay muna or tuluyan yang maghiwa-hiwalay na lang o kunya-kanya, wala nang reactors, wala nang ganyan. Ako payag na rin ako dyan kasi kung yan din ang isas dahilan kaya nakaka-problema ang Kuya Bal at dagdag pa sa problema ng iyan kasi nga mga reactors, reaction, tapos damay pangalan niya, lalo na't nag-away-away pa. Lalo na yung iba dyan, mahilig pang manigaw. Kahit ano pang sabihin, natigil na yan, ayaw makinig. Sabihin, love ko yan, tapos hindi naman makikinig. Di mas maigi nang tanggalin na. At kung may aksyon kayong gagawin dyan, di gawin na ang aksyon sa legal na paraan. Ayan. Total may batas si YouTube di sige, ganun na lang. Kasi naman magmamalaki pa na, ito, madali kong kontakin niyang Kalingap, madali ako ganito, kasi ganyan. Nagmamalaki baga. Kaya tuloy mo na, ako, problema yan. Kasing iba dyan, para bang ginagamit ang Kalingap para lalong nagyayabang. At ang akin namang masasabi dito, congrats doon sa mga taong pinagmulan sa pagbabagong ito. Kung hindi rin sa katigasan ng ulo nyo at masyado rin kayong nagmamataas na, di hindi naman tayo nakakagaganito. O di ba lahat tayo damay-damay na. Buti nga. Saan kayo ngayon? Nangangarap pa kayong bumalik dito sa Kalingap? Or pumunta di uli dito sa lighthouse? Wala na sinirado ng lighthouse. Yan ay sa kagagawan ninyo. Hindi man lahat. Alam na ninyo kung sino kayo. Yun po yun dyan Kaya ako nagsalita ng ganito kasi masyado ng, kumbaga, sa direktang pananalita, inaabuso. Hindi naman ibig sabihin na umaabuso, kundi inaabuso ang mga karapatan bilang isang nandito sa Kalingap. Akala mo wala nang katapusan na pag nagsalita ganito kami, friends kami, dikit ako dyan, dikit ako sa Kalingap, dito ako. Wala na yan ngayon. Mga pasaway kayo Kulasan ng Riyadh, tama lang yan na tanggalin mga reactors. Ako nga rin Kulasan ng Riyadh. Hindi naman ibig sabihin na, kaya lang naman si Buwan TV papayag ng mga reactors kasi ganito, kasi ganyan. Ay, iba usapan noon. Wala namang kaugnayan kung halimbawa, ganito ang aking channel o ganito yung aking community. Ano ngayon? Hindi naman pinag-usapan dyan Ang pinag-usapan dyan, yung naapektuhan ang Team Kalingap. Ngayon, isa sa contributor din kasi sa akin lang ito, personal opinion ko. Kung ang pagkaroon kasi ng reactors, hindi man lahat hindi ko dinadamay ang lahat. Yung ilan lang, yung ilan. Nadamay ang Kalingap kasi itong ibang mga reactors pag nag-reaction, talagang akala mo hindi na sila matinag-tinag dito sa Kalingap kaya kahit ano ang ginagawa nila laban sa kapwa din naman. Kapwa Kalingap. Hindi na mapigil, hindi na mapagsabihan.
Hindi naman pagsabihan. Kahit ano na sabi, oy, tigil nyo na yan kasi ganito yan, nadadamay pangalan ko. Sabi ni Kuya Bal. Ay, hindi pa pigilan eh. O yan, di, mas maigi na Kuya Bal, burahin mo na, pati Kalingap, para hindi na magmamalaki ang ilan. Yan na. Hindi naman lahat. At panatilihin mo na lang yung sinasabi na Kalingap friends na lang. Kumbaga sa isang mag-sweetheart, oy, darling, hiwalay na tayo, lumayas ka na. Ha? Oh, sa'yo na yung, kumbaga kasi sa mga mag-asawa, naghiwa-hiwalay, oh, galit-galit mo na tayo ngayon, darling. Lumayas ka muna dyan. Tapos yung ating anak, hatiin natin. Sa'yo yung dalawa, akin itong panganay at saka bunso. Kasi hindi naman to sa'yo. Sa iba naman ang tatay nito. Kaya pala ayaw niya ibigay ang panganay at ang bunso kasi hindi naman pala nila anak yun. Yun, hiwa-hiwalay na lang. Kaysa naman mapunta na lang sa wala at apektado ang Team Kalingap. Kasi ang akin dito, ayan, kulasan ng Riyadh. Tama lang yan na tanggalin ang mga reactors. Kasi ang akin lang dito, kulasan ng Riyadh. Ang ganda na ng galaw ng channel ni Kuya Bal ngayon. Ang taas na ng mga views. Pag nagla-live stream siya, talagang maabot na lang 2,000. Mahigit pa. Hindi kagaya dati na hirap sa 1,000. Pag naka 1,000 naman, hanggang doon lang humigit. Hindi naabot ng 2,000. Kaya dito, mas maigi ng tuloy mo na lang Kuya Bal kasi nanunumbalik na rin ang sigla ng mga viewers mo na noon talagang solid ang kanilang atensyon sa mga video at saka sa channel mo Kuya Bal. Kasi nga dati kasi sa sobrang dami ng mga vloggers, hati agad. Na imbis kagaya ng mga unang panahon na pag ikaw ay nagkaroon ng bagong upload, intimano lahat channel mo ang pinupuntahan. Pag mayroong isang content na nag-update ka, halimbawa, ibalik natin sa panahon ni Lola Damiana. Pag bumalik ka doon sa Panganiban, intimano ang mga tao nakasunod na kagad eh. Pati nga nag-live ka sa sasakyan pa lang, sinusundan ka na. Ngayon, hindi na solid. Mayroon na kasing nakakahati sa kanilang atensyon. Whereas, sa ngayon, ay parang naramdaman ko na solid uli ang kanilang suporta. Yun po yun. Kaysa naman nga apektado channel, ay iba usapan nun. Mas maigi ng galit-galit na. Faith and Trust Vlog, Sir Buwan, hello. Yan, magandang umaga sa iyo, magandang hapon dito sa Pilipinas. Kahit ako na di nakakaalam ng sa loob ng Kalingap, di ko na lang pinapanood dahil dami po napapanood na bangayan na nadadamay ang Kalingap. Yun nga din ang akin, Jay. Yan ang akin. Kasi paano na lang nananatili na ganyan? Tama lang, maraming alalay, maraming kasama, maraming mga kaibigan kasama tuwing saan magpunta, taga-buhat, taga-ayos, mga ganyan. Apektado naman ang channel, para sa ano pa? Lalo na ang hirap kausapin ng iba, hindi man lahat. Yung iba na para bang sumusobra na, tuloy-tuloy pa rin, di mas maigi buwagin na. Tama na yan. Kuya Bal, tama lang yan. Mas maigi ng ganyan. 3:35 p.m. Sir Buwan. PM. 3:35 p.m. 3:35 p.m. Dito is 2:35 p.m. din. Yan. So ano pa man, magandang hapon sa ating lahat. Faith and Trust Vlog, magandang hapon sa inyo dyan. Hello po. Tapos, sino po ba? Tama lang yan, tanggalin. Sa mga awayan, nag-umpisa yan dahil nababanggit ang ngalan ng Kalingap sa kanilang balahoraan. Yun na nga, Jay. Damay talaga pati Kalingap. Kasi,
laging sabihin, ay ganito, kasi ikaw ni ano, tapos mabanggit ngayon ang pangalan ng BSM, mabanggit ang team. Ay di, anong isipin ng iba? Ay, ganito pala, ganito pala. So, dahil doon, nakakawalang gana sa ilan na nanonood dyan. Kasi nga, manonood ka, tapos maapektuhan yung Team Kalingap, siyempre mga solid fans yan. At kumbaga sa isang, ibalik natin sa showbiz. Halimbawa, ang mga Noranyan at saka mga Bilmanyans, mabanggit lang yung pangalan ng idol at saka nagsalita ka ng hindi maganda, natural, galit. Galit yan. Apektado. Enough na yung 2 taon na pagtulong ni Kuya Bal sa Kalinga Partners at Reactors. Lumago na ang mga channel, lumaki na ang mga revenues, nagkaroon na ng mga yaman, kaya tama na. Correct. Alam mo, kulasan ng Riyadh, magkaisa tayo ng nararamdaman at saka ideya. Yan, tama lang naman eh. Kasi nga, nung una, ito ibalik natin ang mga 8 buwan, mga 7 buwan, ibalik natin. Yung panahon na kasalukuyang nag-shout out si Kuya Bal ng napakaraming mga channel. O shout out, ganito, shout out sa ganyan, sa ganyan. May nagsabi kasi na, Kuya Bal, baka pag nagpapagulo lang yan sa channel mo, baka maapektuhan. Ha? May nakaramdam na kasi na masama ang epekto. Na sa banda pa roon, ito na nga ngayon, na talagang mayroon ng feedback. Ang Kuya Bal, hindi niya pinapansin yun dahil ang kanyang pinaka-focus sa kanyang pagtulong ay hindi lamang sa literal, kundi naman sa mga spiritual na bagay. Na yung ang pag-shout out lang ng mga channel, mga nasa ibang bansa, na mga charity vloggers din, nagpapa-shout out. Iyon, para sa kanya, malaking bagay na yan na pagtulong sa kanilang channel para kung sa ganun lumaki at mamonetize, makakatulong na rin sila sa mga dapat tulungan kagaya ng Team Kalingap. Yun po yun. Hindi niya inisip na baka magkaganito channel ko, magkaganyan, apektuhan. O ngayon, eto na. Nagkaroon na ng reality. O di, siguro, hindi pa naman huli ang lahat. Di ba, Kuya Bal? Hindi pa huli ang lahat. Kita mo naman, nung umaksyon ka kaagad, channel mo, kita mo ngayon, umangat na uli. Dati, 1 buwan na, 2 buwan na. Hindi malang makaabot-abot ng 30,000. 50,000. Pero ngayon, araw pa lang nakalipas, maabot na lang hundreds of thousand views. Ganun lang po yon. Jero Sadenyo, init nga dyan. Jess Redenyo, ingat ka lagi dyan, fight and trust. Sige, dito ako sa Tucson, Arizona. Jay, sa lugar ng sobrang init ngayon, 112 degrees. Uy! Tas. Kung sa Pilipinas yan, nako, baka saan kami mapunta? Baka hindi na ako aahon doon sa tubig. Magbababad na lang. Eto maiba tayo sa Kalingap. Faith and Trust Vlog. May nabalitaan kasi dito sa istasyon ng television na may sinasabi na mayroon ngang hate wave. Yun na ba yun? Yung nasa inyo dyan, Faith and Trust Vlog. Hate wave. Kasi nga, ang sinabi dito sa balita, maghanda-handa daw ang lalo na dito sa bandang Asia, lalo higit dito sa Pilipinas, dahil mayroong yung hate wave. O kung ganyan, 112 degrees Fahrenheit, napakainit yan. Grabe. Abot nga lang ng 50, 40, taas na. Init. Dito nga lang sa Quezon City, pag umabot na mga 30 plus, grabe. Hangin pa lang, mararamdaman mo parang singaw ng sinaing. Mainit. Salamat, Jay. Kaya po, ingat lagi. Sige. Faith and Trust Vlog, ganun din naman ako. Ingat lang din naman. Kasi, ang mga ganung pangyari, hindi kagustuhan ng tao yan. Yan ay kagustuhan ng may lalang sa atin, may lalang ng langit at ng lupa,
siyang may lalang kung ano ang gagawin niya sa kanyang mga nilalang. Ayan. Kumbaga kasi sa isang karpintero, gumawa siya ng bahay, siya nakakalam kung ano ang gagawin sa kanyang bahay na ginawa. Siyang may alam kung ano ang matibay at anong hindi. Siyang may alam kung bakit niya ginawa to, bakit niya ginawa yan. Yan kaya tiwala lang tayo sa Panginoon dahil siya ang may kagustuhan sa lahat ng bagay at may plano siya kung bakit ganyan. Dahil unang-una, sabi nga niya, marami kasi nakakalimot sa kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya, alalahanin mo rin naman ang Panginoon sa iyong kabataan. Ang nangyari ngayon, marami nang tumatanda na lang ni hindi na naalala ang Panginoon. Puro na lang kabulastugan ang pinaggagawa. Kaya, siyempre, pagka ang panahon is, halimbawa, mayroong kalamidad, intimano, matik yan. Kukulog nga lang ng malakas eh. Di ba? Mayroong kidlat, malakas. Anong nabanggit? Diyos ko po, Panginoon ko po, Lord, ganun yan. Ganun lang kasimple. Masyado kasing malilimutin kung marami ng mga pakinabang dumating sa buhay ang isang tao, wala na. Nalimutan ng Panginoon, sabay nagyayabang na. Yun po yun. Opo, Sir Buwan, palagi may warning. Pag lumabas ka, para kang sinusunog, kaya dapat sa loob lang ng bahay lagi po. Mas mainit pa dyan, Pit at Trust Vlog, kaysa Middle East. Sa Middle East, sabi nga nung may nagkwento sa akin, itlog ng manok, ilagay mo lang sa ibabaw ng buhanginan kasi disyerto, di ba? Wala, naluluto sa sobrang init ang itlog. Yan. So, ganun pa man, ingat lang po, ingat. Sinusunog na tayo ng Diyos sa sobrang makasalanan na ang mundo. Yan, ang tao. Yan nga, nakalimutan na ng Panginoon yung may obligasyon tayo sa Panginoon na dapat nating gawin. Wala na, nakalimutan na. Sa napakaraming kalayawan, napakaraming mga bagay na nagpapalimot sa Panginoon. Kaya tama lang yung mga paminsan-minsan na mayroong mga kalamidad na danasin tayo upang siya din naman ay maalaala noong mga taong nakakalimot. Yan. Lindol nga lang. Yeah? Lindol. Yung iba dyan, nagpakuyakoy lang, biglang lumindol. Anong masabi? Panginoon, Diyos ko, Lord, Panginoon ko po. Yan. Kasi nakita siguro niya, sumasayaw na yung kanyang inuupo ang bangko dahil sa lakas ng lindol. Siyempre, pag hindi mo ba naman maalala pang Panginoon doon? Kung siya nga ay may Panginoon. Pero sa mga taong walang Panginoon, kundi puro na lang kademonyuhang nasa isip, wala na. Sasabihin, wala yan. Simple lang yan. Mamaya, wala na yan. Alright. J talaga, yan. Faith and Trust Vlog, salamat. Dry heat po dito sa atin sa Pilipinas. Humid dito, di ka papawisan kahit sobrang init. Oo. Kasi nga, di ba, ang tawag dyan, Faith and Trust Vlog is heat wave. So, ang tawag noon. Tama, humid. Nag-isip ako ng ano yun. Humid, tama. Kasi, hangin, mainit. Kahit nga medyo may ginagawa ka, halimbawa, ako, nagkikilos-kilos dito, mahirap mapawisan kasi may hangin. Naramdaman ng hangin. Pero yung hangin, mainit. Parang ang buga ng aircon. Singaw ng aircon. Ganun eh. Hangin nga, pero mainit. Tay, ano sabi mo, Jay? Tay, makilooy, pabasa comment ko, dagang salamat. Sige, mag-backread ako. Dito nga lang sa YT dami na mainit.
Ito pa. Sorry. Sorry, Jay. Wala kasi, alam mo naman kasi pag kung ano nakita ko dyan, yan ang binabasa ko. Tapos, siyempre, magkalimutan. Malaktawan baga, ibig sabihin. Yan. Dito nga, lagi sa YT, dami na maiinit. Yan. Okay. Hindi naman sa lahat, mismo literally sa lugar, mainit. Dito sa YT, mainit. Mainit ang ulo. Yan. Maiinitin ang ulo. Konting problema lang, konting salita na medyo nabanggit mo pangalan niya. Ayun, para siyang nasaksakan ng sili sa puwet na sa sobrang init ng sili, ayun, nagwawala na kaagad. Yun, maiinitin ang ulo. Talaga. Ayan. Opo, Sir Buwan. Dito nga sa YT. Inaantay ko na lang na sunugin ng Diyos ang mga demonyo dito sa YT. Ewan ko lang kaya, Jay, kung matablan ba yan sila ng init ng apoy sa sobrang kapal ng mga balat nila. Hindi na marunong mahiya. Mga pasawit. Ay, nako, giliw. Kaya gatuloy ang Panginoon galit na sa mundo. Ang mga tao na kanyang nilalang, wala na, hindi na siya naalala. Hindi nila nalalaman kung bakit tayo nandito sa mundo. Basta't ang alam ng mga iyan, magpakasaya kung ano ang nandyan sa kanilang buhay. Hindi nila alam na ang mga iyan is hindi yan mapunta sa ganun-ganun na lang kung walang nagbigay. Yun po yun eh. Hindi na matablan ng apoy yan mga iyan, Jay. Dry heat po dito sa atin sa Pilipinas. Sige. Hindi demonyo kundi damonyo. Damonyo. Oo nga, hindi naman ako nag-ayos magbasa. Damonyo dito. Ay, hindi demonyo. Damonyo. Still lang, oy. Daming alam mo Jack, sa totoo lang, itong aking salamin, bagamat ito pang reading glass ito. Sa mga iba dyan ito hindi ko naman sinasabi sa isang kagaya. Hindi lang kami ni G ang nag-uusap nito, kundi para sa lahat, tutorial, bilang isang tutorial ng mga tiguang na dyan. Or sa mga dumanas ng mga may problema na sa paningin. Itong aking salamin, talagang pang reading glass ito. Pero ang problema, kung kagaya sa inyo dyan mga kaigsuunan, mga kahigalaan ko, tawag nito, may problema na kayo sa inyong mata, ay maranasan nyo itong aking naramdaman ngayon. May salamin nga ako, pangbasa, pero minsan pagtingin ko sa litra, kagaya niyan, minsan nagdubli. Dahil ang aking kaliwang mata is mayroon tong, sabi nga ng doktor, parang katarata. Na pagtingin mo sa litra, parang nagdoble. Basta ganun, hindi accurate ang pagbasa. Hindi accurate ang pagtingin sa litra. Yun po yun. Kaya, pasensyahan mo na yan sa tatay or kaya si lolo buwan mo. Alright, kawawa naman ang salamin na sisisipan ni Lolo. Ito si J talaga. Wala kong lusot. Pero yan totoo, J, tingnan mo. Ito, tingnan mo mata ko. Pag tingnan mo mata ko, parang mayroong dun sa, yung sa white, di ba? Yung sa white. Parang mayroon siyang, hindi siya bilog. Yun po yun. Pag may katarata ang isang mata, mayroon siyang dito sa tabi ng itim, doon mo makita na may katarata ang isang mata. Pero ako naman, kaya kong magmaneho, Jay, na walang salamin. Kasi pag may salamin akong suot, hindi naman ako makakakita ng maayos. Mas maigi pa nga ako magmaneho na walang salamin. Kahit sa gabi, kaya ko magmaneho na walang salamin.
Pero pag nagbasa, di naman ako makabasa kung walang salamin. Yun po. Tawag yata doon is yung farsighted. Yan, farsighted. Ang iba naman, nearsighted. Ako naman kasi, kaya ko magmaneho kahit na gabi. Walang salamin. Kasi pag may suot akong salamin, hindi naman ako makakakita ng maayos. Kagaya nito. Marumi na naman yung aking. Kaya diyan sa mga wala pang salamin, handa-handaan na lang ninyo ang inyong mga mata. Pagdating ng panahon, ay magsasalamin din kayo whether you like it or not. Kasi ang salamin na kagaya nitong suot ko ay tulong para makabasa tayo sa mga maliliit na litra. Kasi pag walang salamin, tingnan mo kagaya ngayon, tingnan ko, nagdoble na. Ayan, kahit ilapit, kahit ilayo. Kaya andyan yung mga kahigalaan ko. Dati nung hindi pa ako nagsusot ng salamin, natatawa ako doon sa lula ko. Bata pa, siyempre, hindi naman natin alam pa eh. Natatawa ko sa lula ko kasi pag mayroon siyang babasahin, ilalapit niya yung mata, ilalapit niya yung mata, sabay pikit, parang gagano po. Parang nasisilawan. Gagano-gano po. Sabi ko, hindi mo na makikita, ang lapit na nga. Ay, nako, sabi niya. Sabi ng lola ko, hindi ko nga mabasa kasi yung salamin ko wala. Ngayon ko na-realize na, kaya pala ilalapit, yan, para mabasa ng maayos ang letra. Yung iba naman, hirap na nga magbasa, ilalayo pa, igaganon pa, Ayan, igaganon. Kasi nga, ang mata, pagdating sa isang panahon kagaya ngayon, sa mga kaedaran ng mga 50s, 60s, mayroong sinasabing nearsighted, farsighted. Ang iba, hindi makabasa kung wala salamin. Ang iba naman, okay lang kung may salamin o wala. Jay, nasisisi ang salamin. Alright. Yan, ipa-check up mo yan, Bia Alonso. Bakit? Bia Alonso, mayroon ba siyang sukatan ng salamin? Ano to, itong salamin ko sa ano ba yan? Eye center. Dito lang sa tabi-tabi. Kalimutan ko na yung kung saan ba yung cover. Dito lang, Jay, hindi to na isang doktor mismo. Kuan lang yung naka-display. Punta lang ko doon, susukat doon mata ko, yun na. Hindi yung mismong sinusukatan na may gamit na Yan, para ayoko na tumanda, nak-unod pastilan. Kasi nga, yung iba dyan, yung tandang ito, mahirap mang magbasa. Talagang tama yan. Ngayon ko nga lang na-realize na sa pag-edad kong ito, doon ko nga nalaman na yung iba, magbasa ng litra, gaganon pa Sabi ko, ba't mo ilayo? Hindi lalo mong hindi mabasa. Yun pala, habang lumalayo, nababasa. Yung iba naman, nilalapit pa ganun. Sabi ko, baka hindi mo naman makita. Sobrang lapit Ganyan. Nagpapaliwanag talaga So, yan po yun, mga kaibigan. Siguro, it's time to say goodbye. Dapat pa-surgery mo, Sir Buwan. Ano po, malinaw, lagi ang paningin sa pera. Tika nga, basahin ko lang nata. Kawawa naman ang salamin na sisisipan ni Lolo. Ayan. Tapos, ako po, malinaw, lagi ang paningin sa pera, pastilan. Dapat ipasurgery mo yan, Sir Buwan, sabi ni Faith and Trust Vlog. Ipa-check up mo yan kay Bia Alonso. Yan. Faith and Trust Vlog. Alam mo dito sa Manila, yung East Avenue Medical Center, diyan ako nagpunta. Yan. So pumunta ako doon, mayroong isang OPD doon. Halimbawa, anumang klaseng ipatingnan mo, walang bayad kasi outpatient department yun. Bayad yan, sagot ng gobyerno yan.
ang wala lang libre gamot. So pumunta ako doon sa eye center. Di pagdating doon, tiningnan, walang bayad 'yon, check up. Pagdating doon, ang sabi sa akin, "Kuya, gusto mo ipapa-laser?" Laser daw para daw makuha yung anumang problema sa mata. Di okay sana sorry po. Nagdidighay. Okay na sana sa akin, Faith and Trust Vlog. Nung bandang huli, nagtaka na ako. Sabi ko, bakit itong doktor na to, tinawagan ako kahit alas 10 na ng gabi, nasa bahay ako. Sasabihin niya, "Sir, kailan ba kayo magpapaliser sa iyong mata? Kasi ganito yan. Sabi ko, "Dok, gabi ngayon, bakit napatawag kayo?" Kasi sir, kung gusto niyo, dito na lang sa clinic namin natin gagawin. Di nagduda na ako. Sabi ko, wala akong pambayad sa ganong klaseng halaga kasi mahal pala magpapaliser. Di kasagot sa akin, wala namang problema yan sir, basta mayroon kayong PhilHealth. Kung wala man kayo, yung inyong mga anak, kung mayroon, pwede na yon. Nag-isip ako doon. Kasi may nangyari na dito na nagpang-abot pa nga sa Senado na yun palang PhilHealth ay niloloko ng ibang doktor. Hindi man lahat siguro. Pero isa yun sa pinag-uusapan. Dahil kahit ang sakit ay lagnat lang, ito sikreto na busog. Ito yung sikreto na naintindihan ko dyan. Ang reklamo kasi ng PhilHealth, malaki ang kanilang bayaran sa ospital. Ang iba hindi pa nga nabayaran, milyones na. Dahil nga sa malaki ang bayaran sa lahat na doktor at saka sa serbisyo ng ospital. Yun pa lang, isang nag-witness doon na siya daw ang sakit niya is lagnat lang. Bakit mayroon siyang nakarecord doon na malala na sakit? Yun. Tapos, yun na nga, ang iba naman doon, may nagpatingin sa mata. Ang sabi, ang sakit niya is parang pinapatakan lang yata ng mata, tapos mayroong ginawa parang, yun nga, sa laser. Ang doon sa pinaka-resulta ng kanyang check-up is malala ang problema niya sa mata, na nagkahalaga na ng hundreds of thousands of pesos ang binayaran, ang halaga ng kanyang babayaran. Pero dahil PhilHealth, yun ang nagiging problema. So, kumbaga, sa madalit sabi, sindikato. Hindi man lahat, hindi ko nila lahat. Pero yan ay isang realidad na nangyari. Hindi ko nila lahat ang pangyaring ito. Kasi marami ang matitinong nasa ating sosyudad. Hindi ko rin nila lahat kung anumang ospital yan. Hindi ko rin sinasabi. Pero yan ang balita. So dahil doon, tinawagan ako ng gabi. Hindi na ako nagpa-surgery. Faith and Trust Vlog. Nagduda na ako. Kaya ito talagang mamimira ito. So yun po yun. Yes, ang problema sa atin sa Pinaserbuan, may sakit na nga, nakuha pang lokohin. Yeah. Kaya nga, ginagamit ba yung ganyang problema na yan upang lalong parang kumita, pagkakapirahan? Tama nga yan, sa mga may sakit dapat magpagamot. Pero ang problema, dahil nga may offer ang PhilHealth na pag may PhilHealth ang isang pasyente, i-charge lang ninyo at ang PhilHealth ang bahalang magbayad. Yun po yun. So, ibig sabihin, parang inaabuso ng ilan. Inaabuso ng ilan na kahit ang sakit niya is, ang halaga mga 10,000 lang ang kabuhan sa babayaran. Ang ilagay doon sa pinaka-resibo para ibigay doon sa PhilHealth ay hundreds of thousand na. Ibig sabihin, talagang niloloko nila ang total ng pera. Siyempre, ang PhilHealth naman, basta't may resibo at may pirma ang doktor, ay approve na kay PhilHealth. Ang problema, parang nagkasabuatan ba? Yun po yung
Kaya tuloy, nalugi ng gusto ang PhilHealth dahil sa ganong klaseng mga illegal na gawain. Sir Buwan, noong nariyan kami tumira sa Pilipinas dahil kano asawa ko, lahat ng presyo sabi ng asawa ko doble. Yun nga ang masakit, Faith and Praslug. Ako hindi ko naman sinasabi kampihan ko kasi kawawa yung tao, pero sa nga lang tayo din man is kapwa din nandito sa Pilipinas at ang gumagawa niyan is Pilipino din. Masakit isipin na para bang ano ba, sobrang pag-ibig or sobra ang laki ng pangangailangan sa pera. Bakit mo gananin ang tao? Totoo yan, Peter Trust Vlog, kasi ako mismo nakasaksi niyan. Ito ibalik ko ang kwento way back mga 30 years ago nung ako ay kasalukuyang nasa trabaho bilang isang tourist guide. Mayroon akong isang bisita, nagiging siniserbisyuhan ko dito sa Pilipinas. Di sabi niya sa akin, punta tayo sa barber, magpagupit ako. O di sige, dinala ko siya sa isang barber na ordinary lang, yung pangsariling atin na ano lang, sa bawat gupit is 35 pesos. Di sabi ko, suki ko yung barberuhan Sabi ko, bossing, itong aking best friend na taga ibang lahi magpagupit. So, sige. So, ang ginawa ko, pagkaupo niya doon sa upuan ng barbero, di ginupitan na, sabi ko, doon sa aking kaibigan kano, na dyan ka lang muna, bibili lang ako ng makain dito sa labas, babalikan kita afterwards kung tapos ka na. Hintayin mo lang ako. O, yun, nangyari. Pagbalik ko, di tapos na. Sabi ko, paano, bayad na ba yan? Sabi niya, okay na. Akala ko, okay na lahat. Pagkaalis-alis namin, sabi niya sa akin, alam mo, siningil ako ng 300. 300. That is way back 1990s. Paggupit lang yun. Sabi ko, ano ba ginawa sa buhok mo? Bakit ganun kalaki? Ito lang, ganito yan, ganyan. Sabi ko, ito mga natin, maabuso rin. Como foreigner, sinisingil ng sobra-sobra. Pero bakit ganun? Halagang 35 pesos. Sisingilin mo ng 300. So, masakit isipin, Faith and Trust Vlog, pero yan ang katotohanan nangyari at nasaksihan ko rin naman Kahit ako, ayaw ko lang mata ko lagyan ng laser. Ito naman yung Jay. Yung laser kasi, parang isang simpleng gamutan na para bang hindi gaano masakit. Tatapatan ka lang ng parang ilaw sa mata. Tapos parang may tutunawin yung laser sa mata mo kung ano man. Kaysa yung ooperahan at kung anong gagawin nila at kakalikutin ang mata mo, masakit yon kasi, di ba, mapatakan lang dumi mata natin is parang masakit na. O yan. Pagka tawag nito, kahit anong pikit ng mata mo, ididilatin yan para kuskusin yan, kung ano mang kuskusin sa mata mo. Masakit kaya yon. So therefore, laser ang opsyon ng marami dahil hindi masakit, parang simple lang na ginagamot. Ang iba naman dyan, mga doktor, ay inaabuso yan. Unang-una nga, ako mismo, sinabihan ako, Sir, may PhilHealth ba kayo? Ako mayroon, ako wala, pero mga anak ko mayroon kasi may trabaho sila. Walang problema yan, sir. Sige, sulat mo lang pangalan mo, pati ito, papirmahan mo sa anak mo na katunayan, PhilHealth nila ginagamit. O di okay na. Doon nga ako na-discourage kasi isipin mo gabi, tatawagan ka matutulog ka na lang, sasabihin, Sir, kailan ba kayo magpapaliser dito sa aming clinic? Ganito yan, mayroong ganito. Si doktor ang bahala dyan kasi ganito yan. Nag-isip ako, kakaiba ito Tatawagan ka ng gabi, samantalang pumunta ako mismo sa ospital na doon mismo ang isang transaksyon. Ayun. Doon na-discourage na ako. Ito, iba ito. Mayroong something. Kaya hindi ako hindi pa ako nagpapaliser. Kaya nga hanggang ngayon, ito nangyari sa mata ko, Jay. Doble paningin ko. Pero halimbawa, ngayon, hindi ako
hindi, kung hindi man ako magsasalamin, yan, pag nagbasa ko diyan sa disk computer ko, nababasa ko naman ang lahat. Pero pagdating sa maliliit na litra, kailangan ko ng larga vista. Ayun, ganyan. Kaya nga, nagawa mo ng Pinoy yan sa mga dayuhan dahil hirap ng baguhin dito sa Pilipinas. Hirap ng buhay sa Pilipinas. Yan na nga. Pero, Jay, hindi naman ko mo mahirap. Yung iba kasi dyan, parang daming, parang diskarte na lang nila para mapasubalian yung kanilang, or ma-justify yung kanilang mga kalokohan ba. Pero kawawa naman yung nagiging biktima. Tapos, Faith and Trust Vlog, Opo Sir Buwan. Kahit upaya pagbasa. Si Rola. Kaya nga, nagagawa ng mga Pinoy yan sa mga dayuhan dahil sa hirap ng buhay dito sa Pinas. O, yun na nga din eh. Dito kasi, Jay, paliwanag ko lang sa iyo. Magpapaliwanag na naman ako. Ito kasi, Joe, ito ito cellphone lang. Dito sa baba, dito sa may parting baba kanan, mayroong naka-icon dyan na heart. Ito sa heart. Kasi pag itong nasa chat box, intimano, kung gusto mo lang mag-heart, pindutin mo yung heart. Ang problema, kung sino man ang nag-chat doon, lalo't maraming sinusulat, natatakpan sa dulo nito ang letra, kaya hindi ko kagad mabasa ano ba yung di ba? Kagaya nito, nabubuyoy ka na. Yun lang nabubuyoy ka na. Tapos yung dulo di ko mabasa. Pero alam ko na yun, ang sabi mo, nabubuyoy ka na naman. Ayan, so nakarami na tayo. And it's time to say goodbye. Salamat sa inyo dyan. Faith and Trust Vlog, thank you very much for being here in my live stream. Sus, Ginoo, paliwanag sa korte. Lagi, Jay. Ay, sus, anya din si Irene Pahoyo. Si Irene P. Yes, Irene P. Hi, good afternoon to you. Good afternoon to you, Irene P. Kumusta? At ako sana'y mag-goodbye message na lang. Pero andyan ka. So, welcome to my live stream. Irene Pahoyo, andyan yung ating mga best friends, si Faith and Trust Vlog, si Jay Rosadenio Vlog, andyan kanina si Faith and Trust Vlog. Ayan. Jerin Camin yan. Ay, grabe. Ano yan? Jerin. Jay at saka si Irene. Oy, ano yan? May love team? Parang sa Kalingap, mayroong Ruel at saka si Rosel. Oh, maalala ko tuloy dyan yung maalala ko doon sa kay Kuya Rapi Tulfo yung ating na-eleksyon na isang Kano at saka Pinay. Oh, baka mapunta kayo kung saan-saan yan. Na hindi, joke lang yan. Kanina pa ko tatay, di lang nakakibo. Uy, pastilan. Ay, kita mo, Jay, nagsilip-silip lang pala ito si Irene P. Buti na lang wala tayong chismisan dito. Gigigil siya ako. No, hindi. Thank you very much, Irene P. at saka si JR. Yan. Sa inyong dalawa, si Faith and Trust Vlog, salamat ng marami sa inyo. Yan. Ako'y hindi na magtagal, ako'y magpapasalamat at siyempre it's time to say goodbye sa ating lahat. Ako'y magsabi lamang na sa lahat ng bagay, huwag natin kalimutan ang Panginoon dahil una sa lahat, siya ang may lalang sa atin at ang lahat ng bagay walang mangyari kung hindi niya ipahintulot, masama man or mabuti. Siya ang bumubuhay, siya ang nagbibigay buhay, siya rin ang kumukuha ng buhay. So, yun po ang ating masasabi. Si Buwan TV na po ay magpapasalamat na. Faith and Trust Vlog. See you next time. Thank you very much for being here in my live stream. Salamat talaga. Ay, may hate wave pala dyan.
Heat wave ba? Tama, sobrang init. So ingat lang po. Alam mo naman ang ating panahon ngayon nang dahil sa climate change ay marami na tayong naranasan na mga kakatuwang bagay. Maraming salamat. Have a nice day to everyone. J. Rosadinho Vlog, Irene P. Faith and Trust Vlog, Cebuan TV ay magsasabi sa ating lahat. Have a nice day and sayonara to all of us. Thank you. See you next time. Bye-bye.